Butang ko lang diya akong cellphone, yung ma-record. Okay lang yun. Wow. Bakit yun? Gusto mo ba? Kaya siya, itong katadyo. Tik ato, magalaban ko ang mga. Maon ka to. Ano ko lang yun? Ano yung gusto mo ng color? May May parang color. Unang take. Sige. Red. Ito ako. Okay. Bali, ano Interview, hindi ang balikan. Tapos, Sabat. pero ang record, ang EL na lang, like, ano lang, diretso lang. Sikat lang. Okay. Iba na talaga. Multitask. Crush ka ba na niya? Iba ka ba first? Ang first na video, naman mo sa, Kita mo na nga dugo kayo. Ito yung nakadlaw ko ang mga. Okay na. Tulo ka lang ng kaya mo kayo. Good morning. First question, pwede mo i-istorya ngayong hanggang sa amin ang mga cultural na background. Ano ang mga influences mo sa Pilipinas? So, madaw ba ito lang sa pagkakulang ako, sa pagkakulang ako. Ganun ako tayo ang mga kutsas na good day. Ako tuloy sa dalit na tinaliga, kilala sa aking pagkamako ng piling ng lupan. Halin ako sa Tanay Bukidnon, dito sa Western Visayas. Ginapalayan ko ang aking kultura na party sa mga pagkanubo, pagsakot sa pinano, pagkakulaylay sa mga tipo, pagbasa sa mga laylay ng mga instrumento. Hindi ikaw nag-eskwela. So, nag-eskwela ako sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Pagnakuha sa kurso ng music education. Then later, nagbalik ako after the 5 years, nagkuha ako sa Associate in Arts sa Musicology. May ara, ikaw ba namang mga instances na kung sabihin nag-perform ka sa nakalayan na Pilipinas kung sasabot sa Pilipinas? Yes, sa 2013, ang first na representation ko is nag-delegate ako sa Asia, hindi, sa Southeast Asian Music Education. So, first ko pagwa sa Singapore, ano to, ASEAN Youth Camp, na naging music delegate ako sa Pilipinas. And then later na daw one day gap lang siya, nagkanto naman ko sa Korea for Asian Traditional Music Orchestra. And in 2017, create na ako sa group, nga ugong-agong ako na ang founder, kag nag-represent sa akong grupo sa SEMEX or Southeast Asian Music Education Exchange sa Malaysia. Ano mga particular, mga tradisyon, ang halin sa iyong pagdako, para sa iyong importante? Para sa akon, tanan-tanan ng mga tradisyon na ginili ni Lula, importante din sa akong kabuhi. Kaya amo ni ang magdad sa akong mga kamalawan. Nakita ko
sa pagpadayon sa sininga kultura, mas ma, 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 mahatagan sa importansya ang mga butang ara sa palibot, halaan nagkakay sa pag-imitate naman sa pagsaot sa binanog, ara ang pag ano sa mga related sa nature, kag ang among pagborda, ang pagtugtog sa mga lain-lain na instrumento. So para sa akon, importante ini nga ginapadayon hasta suko. Para sa inyo, ma'am, ano ang meaning sa culture bearer? Kag ano yung importance niya sa inyo personally? Ang pagiging isa ka culture bearer, ini nagapakita sa imo tungkol daw pagkatao kay kag hindi lang ini ginahambal na obligasyon mo nga itudlo sa mga bata, kundi imo nga bukal sa loob mo kag daw karapatan mo nga ipalaknag kag ipadayon kay tungod niya amo na ang manggad sa mga pananaw. Pwede mo bang mahatagan kami example sa mga cultural na tradisyon na active or ginaubra ninyo sa sunod sa inyong community? So sa subong, akong ginapadayon ang pagpangborda. So hindi lamang sa mga traditional na attire para ito sa akong ginasukso, kundi maging sa mga modern style. Kaya gusto ko nga pati ang ibang mga tao nga outside the community mas makilala pag nila maging aware sila na may harap kami ng mga embroidery ka meaningful din sino kay hindi lang siya related sa nature pero may kahulugan siya sa atong pagbuhi like sa pagborda sa subdikama or halin sa panit sa ano so protection na siya naghatag protection ang man sa matangkunay daw mata siya sa community. So ang mga tradisyon akong ginapadayon ko gina-encourage ko gid ang tagsa-tagsa ano sa akong community individual na pagpadayon din sa mga kagalian. Ano bang mga platform ang inyo mga ginagamit para ma-make sure mo ma-disseminate mayo ang inyong mga kultura sa susunod pang henerasyon? So sa subong amat ako himo sa grupo or nag-create ako sa group na maka-perform kami outside the community para mas ma-encourage ang mga bata na magpadayon. Then nagtudlong man ako sa among School for Living Tradition, naghatag ako lecture sa lain-lain mga school, naghatag workshop about our tradition. Ang ginaubra ko, kung may mga extra income ako, ginahatagan ko sila sa privilege na makabonda para mas maganahan kasi sila kung may anak sila na ma-income. Sa subong, ma'am, pwede mo kami tudluan kung ano ang mga nagakalain-lain ng mga panubok patterns na ara sa imo ginasukso o panukita naton sa display sa National Museum of the Philippines Iloilo. So, ang original din ng mga or traditional din ng mga embroidery, masabi na ninyo mabatian ang ginatawag na sudlikama or ari ang pattern. So, ang sudlikama may arang na single lang na diamond, may arang na double. So, pisaga, may ubra ako sa tripod pagket mas amo ni ang double na sudlikama. So, makita ninyo. So, ginaumpisahan ko na siyang measure like 2 inches pag kung pinaka-trade sa iyang mga maupos, function. So, may ari man may ginatawag na sikat-sikat. Amo ni ang ginatawag na python, alin sa skin sa python na snake. Then this one is sikat-sikat or alin sa fishbone. So, pwede mo na siya ma-double, magiging ano na siya, kung double na so ka na nagabalik-balik na siya, may titan na din. Basta naga-W na siya, ginatawag na nga minuhay. So, lain na siya pattern. Then, pinaka-ano din, daw ara sa 15 na mga patterns. Pero ang akong ginaubra, may ga-create ako sa mga bago ng mga pattern like dikdik ayaw. Kay sa una, mapatian ko na siya, pero sa uli, hindi ko na makitaan sa nila borda. Kay masami nila lula ako sa una,
mga 100 years na siya sa amon. Kagara ang bulak na puti, matang kunay. So ang matang kunay naman, amo ni siya, pero mas maikit talaga ni. Kung tarambi na siya, amo na ni ang niya tsura. So balik siya sa type of the kunay bird. Then may mga patching pattern kami nga ginatawag, amo ni ang biribiti, amo ni ang binalagon kag ang may nagsangkag, may ano kami tugi-tugi. This one is tugi-tugi. The waves ni siya, ano siya sa mountain naman, ang area naman sa valleys. Then ang ako ng creation, so hindi lang nagalibot sa mga lain-lain ng mga pattern, like sa makita ninyo rin, may mga fern, pako-pako, may mga sulika pinakaw, may mga doble na linantay, mga sigal-sigal ala. Ang ako ng creation, gahimo ako sa mga pattern na wala na sa ano. So, gag-create ako sa mga creatures, may imagination na isayin na natin sila mahatagan space sa atong kalibutan kaya daw wala na sila access. Pero sa akong mga pananawan, ara sila yapon. So, may ara akong in-create. Like this one, si Tagpoy. Isa siya sa mga main character sa among Ipichan. Siya ang messenger. So, gina-illustrate ko ang itsura ng si Tagpoy. So, ga-travel siya through air. Kagdadala siya sa message sa mga panayong sa muna. Then, si Burlakaw, ano ni siya, no, goddess sa adlaw. Ang Taiho, may mga tumawag, perfume, ano siya na nagpanag-iyas ng mga kahoy. Tapos ang Moa, mga siling nila, burilya na siya puno. Nga may ito damaw, bukan kalako. Then, mga kapri, muna mga creatures na masami natin ng batikan. Then here, may mga duwindi, mga agong, atutang, diwata, sigbin, ang mga creatures na masami na mabatian sa kanilang bidon. Pero ang iba hindi na nila ma-imagine kung ano ang itsura. Okay. May ara ka ba lang mga message para sa mga kabataan subong about sa or insights sa imong karanasan bilang culture bearer o kung about sa panayong meron ka bang insights or message sa mga kabataan about sa inyong karanasan bilang culture bearer or ang sa panayong about sa inyong group, ano na ang message? Gusto ko gito sa mga kabataan na tangkiliko na ito ng aton na kultura, kaya mo na siya ang makakakilala sa aton ginhalinan. So, ako na ganyan balik, ganito sa Rizal, hindi mo makatuan ang inyong handog kung hindi mo kilalaan, hindi mo pagbalik doon ang inyong ginhalinan. So, para sa ako, amo ni ang kultura ang nagdala sa ako, kundi man ako nakalapot ng mga lugar, amo na siya ang ako naging weapon para mas matakap pagit ang mas malapad na kalibutan. So, mas naintindihan ko kung ano ang values ng ating mga kultura. Kag ina-encourage ko din ang tagsakag isa na hindi natin pagkalimutan kung ano ang harap sa atin, ang ginapamana sa atin. Kag gusto ko man na ipaabot sa ibang pagiging interesado mag-research na kung mahimo hatagan nila chimpo makakanto sa aming community kay nagdamo gid yung mga tradition sa kanayong kingdom nga wala pa ma-publish, wala pa ma-document. So, kabay pa mas daw pagit ang mas magka-interest kay sa subong ang na-discover pa lang is our Ipichan kay ginatawag ang sugidanan nga documented Dr. Alicia Pimagos. So, kabay pa nga may ara pagit mag-document sa among dance, ginatawag mo ginanom kay may ara siya lain-lain nga ano pag mamangha na ano kagit sa iya nga kung ma-discover mo ang mga actions kag lain-lain mga footsteps ang ginano. Then ang among embroidery hindi lang sa makita ninyo, may ara pagit ng mga ibang creation like sa lula ko na lumduman ko permi nga ginaborda ang kakao or ang mermaid kag mga manok. So may mga dano pag yung hulugan
lecture sa mga online, kag sa lain-lain mga school, sa mga traditions. Kag grateful gid ako sa mga opportunity nga ginahatag subong. So, kabayo na padayon pagid. Salamat. Thank you, ma. So, ang last lang na tanong ang video for ano po ka? Thank you so much. Okay, ma'am. Yes, ma. Thank you so much. Yes, ma. Dugalutang ba ako? Na-amaze ko. Ang nakita mo sa akin. Oo. Oo, di ba rin sa ina? Kay ano, kay Doc Moy ko. Sinanay na order. Kay, hindi, ano ba siya, dental pen? Ay, pinablos ito kay ano. Kasi, Ano pala mga related siya sa incoming naman niya activity na heritage cosplay. Ang hierarchy. Oo, Filipino. Oo, kaya siya. Kay sino ganun? Trina. Oo. So, mabili na kasang pagtaki sa stage. Okay, din sa office na. Sa storage. Basta may dito. Oo. Eh, saan? Let's go. Ipa-arrange ko ng dito. Thank you so much, Kid Ma. Welcome. No problem. Go Yung for cellphone. Emily Ross for Women's Month. Oo.